Alright, nasa linya natin si Dr. Romina Dangilan ng NKTI. Doc, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning po. Naku, hindi maganda morning ninyo. Ang dami daw pasyente po ng dyan. Tinamaan po ng leptospirosis, doktora. Tama po yun. Right now po, we have so many patients with lepto. We have like 60 plus patients po. Naku, ilan po doon sa 60 plus ang medyo malala na? Lahat po sila malala. We have 67 patients po now admitted. And then po kahapon, 16 na bago. The day before po, 28 na bago. And lahat po yan, kailangan po nila ng dialysis dahil yung kidneys nila po hindi na umubra. Tsaka yung kanilang lapay, yung kanilang pancreas, yung kanilang atay, lahat po affected. Tapos may ilan sa kanila, severe po, yung sa baga. Meron pong dalawa na naka-intubate, may respirator sila kasi puno ng dugo po yung kanilang baga. Naku, ano ba yan? Ma'am, ang dami niyong binanggit na mga numero. All in all, ilan po ang pasyente natin dyan na meron pong leptospirosis ngayon? 67 po, suma total. 67. Ma'am, sapat ba yung mga makina natin for dialysis? Kasi alam ko, hindi lang naman leptospirosis patients po ang dinadialysis po dyan. Yung mga regular dialysis patients po natin, andyan din. Sapat ba yung mga makina natin, ma'am? So far, so good. Meron pa ho tayong sapat na hemodialysis. At saka po, we also use peritoneal dialysis, yung isa pong kind of dialysis. Kaya nakakayanan po natin. Ang kailangan po namin sana, hinihingan po natin sa Department of Health po, we need additional staff kasi po we have converted po our gym into a lepto ward. Right now po, there are 30 patients with lepto dyan po sa ating gym and we're going to add 10 more cots yung higaan nila para maakyat pa namin yung mga pasyente galing ER. Ma'am, ano na po ang tugon ng Department of Health mula na manawagan kayo kahapon ng dagdag na doktor at saka nurses? Wala pa po, naghihintay po tayo. Tapos po, ang ginawa rin ng Department of Health, they placed a one leptospirosis command. Parang assistance po for transfer of patients to other hospitals sana. Pero wala pa rin po kaming naililipat. Wala pong tumatanggap pa sa mga pasyenteng ito. So, medyo nahihirapan kami. We are going to try to see how we can augment our nursing staff po. Sa mga doktor po, sana rin we need internal medicine doctors, pero nakakayanan pa. But itong nursing staff po, kailangan po namin. Gaano po karami yung kailangan ng NKTI na nurses? We need 20 nurses po. So kung merong mga volunteer nurses dyan or we will try to see how we can give them honorarium. Please call NKTI, our nursing office, because naghahanap po talaga kami. Okay. Pero kung halimbawa po may dumating pa na ibang leptospirosis patients, kakayanin pa po ba ng espasyo ninyo? Or hindi nyo natatanggapin? I am looking po for... We have a lecture room. We're going to consider now putting 20 cots there to make that another lepto ward. But it's going to be a very big drain on our staffing. So we will not be able to do it kung wala ho tayong extra staff. Actually, meron kayo space. Ang problema ninyo, tao. Yes po. Yung ating mga, alam nyo, we're doing a lot of training of people coming from all over the country, other hospitals. Nagte-train po sila dito. So these are our training rooms. So pansamantala, we will convert the training room po into a ward para ma-accept po natin ang mga patients na ito. Pero meron po kayong direct na coordination na sa Department of Health? Yes, we do. Meron tayong coordination with their one leptospirosis command. And early this morning, we talked to them again and really asking for their help. Karaniwan, Dok, gaano katagal yung recuperation period po ng mga may malalang kaso po ng leptospirosis? Usually po, they will stay in NKTI for at least 1 week bago po sila natin ma-discharge. It will take us siguro mga 3 dialysis sessions before po magbukas ulit ang kidney nila, mag-recover dito sa leptospirosis. So mga 1 week po yan na intensive. This morning po, marami na rin na-admit na bago. So, padagdag ng padagdag. Sa emergency room namin, we have 114 patients sa emergency room. Dapat hanggang 60 lang yan.
And 20 of those po are all leptospirosis. Mhm. So we really need to either transfer some of them to another hospital, and we will try to see how we can still admit them po sa atin. Meron bang long-term effect ito sa katawan, ma'am? Halimbawa, naka-recover ka naman dun sa kaso ng leptospirosis mo. Pero may long-term effect sa katawan ba ito ng tao? Majority of patients po, they will fully recover. However, there are some patients po na nakita po sa mga pagsisiyasat kapag po sila merong kunwari diabetes, hypertension na medyo siguro hindi na normal yung kidney nila. Pag natamaan nito, nagdialysis sila, yung ilan po sa kanila baka mag-chronic kidney disease Naku. po in the future. Mhm. At mahirapan na makabawi yung kidney pag ganong kaso. Sometimes it will take time po to recover. Sometimes po we will discharge the patient, they still need dialysis. So magdadialysis muna po sila as outpatient Oo. while we wait for the kidneys to recover. Okay. Ang initial na ginawa po ninyo is humiling kayo sa DOH, ma'am, di ba? Ng dagdag na staffing para po sa pag-aaruga dito po sa mga pasyente pong meron leptospirosis. Anong natugon na ng DOH, ma'am? May pinadala na bang mga tao dyan? Wala pa po, nag-call out po sila sa lahat ng mga DOH and LGU hospital. So hinihintay po natin yon. Ang maganda rin po, yung Philippine National Red Cross po, tutulong po sila. Si dating Senator Dick Gordon, nag-coordinate po siya with NKTI, and they will send us nurses. So we are still trying to contact them this morning to find out po kung ilang nurses ang pwede po nilang padala sa atin. Okay. Ma'am, Alright, ako, ma'am. good luck Good po. luck po Ingat sa po inyo, kayo ma'am, dyan sa ah. NKTI. Thank you so much po for calling us. And please, sir and ma'am, can you please tell yung ating mga kababayan, huwag po silang lumusong sa baha. Nakita po natin nung Typhoon Karina, may nagsiswimming pa ho sa lansangan. Yes. Mm-mm. Nako, nakakainom pa yun ng tubig, natatalsikan ng maduming tubig sa kanilang mga mata, nakakainom siguro ng tubig baha. Nako po, sila po talagang magkakakomplikasyon. Pag lumusong po sila sa baha, please go po to your barangay health center kaagad-agad po para po makainom sila ng gamot para hindi po sila magkakomplikasyon ng ganito. Okay. Alright. Doc, salamat. Doc, Mag-ingat salamat ka. po. Ha? Bawal po mapagod. Yes, ma'am. Pahinga din Okay po. po. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, ma'am. Dr. Romina Dangilan,